Game na ho mga bossing. No, umpisahan muna natin ito. May nadiskubre si Pangulong Bongbong Marcos sa DPWH ho, mga kababayan. Grabe. Grabe ho. Buti na lang po talaga meron tayong isang pangulo na ang talagang gusto po ay masugpo ang korupsyon sa ating bayan. No, masugpo yung mga katarantaduhang ginagawa ng mga politiko natin. Mark, ano ba yan? Ilabas mo na yung nadiskubre ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung matatandaan nyo ho, mga bossing, ito no, sa DPWH matagal na daw ho na may mga ganitong matagal na daw ho mga kababayan na merong ganitong kagamitan ang DPWH kaya lang hindi ginagamit. Simula 2018 pa daw po mga boss si Pamo Sir. Ayan o yung pagkalalaking mga truck, itinenga, inano lang, itinambay lang, no? Yan po ay donasyon ng World Bank mga bossing. DPWH did not use heavy equipment from World Bank since 2018. Yan ang nadiskubre po ni Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Alam nyo kung ano dahilan nila? Gagamitin daw po para sa big one. Doon sa pag-aaral na ginawa na meron daw pong darating na malakihan o malawakang lindol sa Pilipinas, doon lang daw po gagamitin o paaanda rin yung pagkalalaki na yan mga bossing. Diyos ko, ano yan? Tenga, nakatenga, baka naman ipakilo na lang yan sa mga magbabakal. Ba't hindi pinakinabangan? No? Ano po sabi dito? President Ferdinand Marcos Jr. inspect the Balihatar Creek in Parañaque where the government will dismantle obstruction and clear waterways as part of the admin flood mitigation program. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Ayun pala yung nagbalita. Manila, the Department of Public Works and Highway did not use several heavy equipment from the World Bank since 2018. President Marcos said that on Wednesday, adding that the agency initially wanted to reserve the machinery for the potential magnitude 7.2 earthquake that could hit the capital region. Baka kaya hindi nyo ginamit kasi wala kayong magiging kickback. No, simula po 2018 pa nandiyan na ho yan mga bossing. Baka ang gusto nitong mga ito, umarkila pa. Baka ang gusto nitong mga ito, mga kababayan, kumuha pa nung mga kontraktor. Di po ba, mga bossing? Biruin mo ano sabi ng Pangulo dito. We have discovered that kung makita ninyo yung mga equipment na ito, medyo bago-bago pa. Nandiyan yan. Since when? 2018, 7 years ago. Nakatenga lang doon sa warehouse ng DPWH at never nagamit dahil kailangan daw itago to for the big ones. Diyos ko po, baka pagdating ng big ones, wag naman po sana. No? Baka na yan, puro kalawang na yan. Baka may mga bagong teknolohiya na, baka may mga bagong malalaking equipment na mas makakapabilis para gamitin doon sa the big ones. Diba? Ito hanggat nandiyan. Hindi, siguro ang iniisip nila, ay naku, wala tayong kickback dyan kapag ginamit natin yan kasi maglalagay lang tayo ng tao. No? Babayaran lang natin ng arawan. O babayaran lang natin kung magkano yung araw nila. Tapos yun na yun. Hindi kagaya nung may mga contractor pa, may mga tongpats pa. Di po ba? Siguro yun yung iniisip nung dating administrasyon. Kaya mo na yan, sabihin mo na lang, para sa big ones yan. No? Mga nag-aaksaya, mga kababayan. We are using some equipment na pwede na sa mga small-scale disaster but the other equipment, hindi natin magagamit yan when it comes to massive operation kasi we are projecting in case the big ones happens, may mga malalaking collapse building, malalaki din ang equipment natin. Pero yung mga nandiyan na, gamitin na, pakinabangan na. Kesa naman, rerenta kayo. Kesa naman, kukuha pa ng contractor, etc. etc. Baka walang alam sa makina kaya hindi ginamit. Sabi ni Shiba, imposible naman po yun. No? Pwede po kasing gawin ng gobyerno ni Pangulong Duterte dati na, sige, 10 tao. No, dredging tayo. O kaya hukay tayo nung mga dadaanan ng mga baha.
gamitin natin itong mga ito, 10 tao, oh, magkano araw mo? Eh, sir, medyo malaking makina yan, siguro sabihin na natin 1,500 o 2,000 yung araw, 'di ba? Iba po kasi yung rate niyang mga yan, eh. O 2,000, o sige, gawin natin 'no, 10 tao, magkano yun? 20,000 isang araw, 20,000 lang, 20,000 lang, 'di ba? Hindi kagaya nung kapagka may mga contractor nga daw ho, malakihan, bilyon-bilyon, milyon-milyon ang puwedeng maging, pondo nung gagawing proyekto na yun. Diyos ko po, sayang naman 'to. The DPWH has yet to give the full amount of the loan that the Philippines received from the World Bank for this barely used machinery. Oh, ang una nating kailangan gawin ay linisin lahat ng mga estero, lahat ng mga spillway, lahat ng ganito upang maging mas malalim yung ating pagdadaanan ng tubig. Parang yung sa ano, sa mga ilog, dredging nga po, no? Pangalawa, para mas maayos natin at maging mas maganda ang pagtakbo ng tubig, para hindi nga maiwan ang lupa na nanggagaling sa taas. Nagsisiltation daw. Hindi ito maaaring gawin na minsan lang. Ito ay patuloy nating gagawin. Hindi natin titigilan to, kasama na ito sa mode o maintenance and other operating expenses ng DPWH. Maintenance na kailangan nilang gawin every year. Oho. Kaya nga ho ito mga kababayan, no? Ito yung bansa natin, kinakailangan ng isang Marcos, ng isang Bongbong Marcos nang walang alisan muna sa pwesto. Oo, bakit to mga kababayan? Siyempre ganito ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba, Chi? Oh, inaayos niya lahat. Ngayon kapag kaiba na ang presidente, biglang kinatamaran ito, ano'y balik na naman po. 'Di ba hindi, sabi nga hindi lang isang beses ang gawaan 'yan, dapat patuloy. Kung buwan-buwan, buwan-buwan ang maintenance niyan upang hindi bumabara. 'Di ho ba? Unconstitutional daw pag isuko ng Pinas si ICC sa ICC si Bato, sabi ni Attorney Torion. Mamaya ho natin pag-usapan si Bato. Ikaw naman Aristotel Udaundo, masyado mong pinapakaba si Bato. Mamaya bigyan mo muna siya ng ano ngayon, kapayapaan sa utak. Mamaya, mamaya na si Bato, okay? Oh, 'di ba? Alam nyo mga kababayan, yung pagpapalit-palit-palit-palit-palit ng presidente, okay lang yon kung sakali na walang kakwenta-kwenta yung presidente. Kagaya nung dating Pangulo, 'di ba? Ayos lang na pinalitan. Pero kapagka nakatiyempo na tayo, nakakuha na tayo, nakatapat na tayo nung isang presidente na talagang tuloy-tuloy ang pagbabago, kung puwede nga lang, diyaan na lang muna 'yan, 'no? Kung hanggang ano, hanggang, matapos na. Yung hindi ko naman pinapanalangin 'no, kumbaga all the way na, habang buhay si Presidente Marcos, 'di ba? Para tuloy-tuloy po yung pagbabago sa Pilipinas. Alam niyo po pinapalabas ng mga DDS ngayon, dadayain daw po sila sa darating na eleksyon. Yes, sa 2028 daw po, hangga't hindi daw napapabagsak, napapababa, naaalis sa puwesto si Presidente Marcos, dadayain daw po sila ni Presidente Marcos. Anong nun 'tong mga 'to 'no? Oh, sabi ko nang 'to ha. Oh, napapaisip pa na gano'n, dadayain, wala na nga kayong botante, oonti na nga lang ho sila mga kababayan. Tapos naiisip pa nila 'yun. Anyway, nasaan na ba tayo? Puro bato, Torion, Torre, naku mamaya na 'yun. Ano po,